Yan! Kung matapang kayo mga kongresista, lumabas kayo dito, magrambulan tayo dito, mga putang ina! Ito na ako ngayon, congressman! Huwag lang kayong mag-sniper, baka matamaan ako dito, kawawa naman ako. Bisaya, proud Bisdak. At alam naman po natin sa mga nangyayari po ngayon sa ating bansa, hasta po ang Cebu, grabe, galit na galit sa mga buhaya, mga lulong. Sobra na, nag-ingon bitaw may, ay, sorry po, hindi kami magbisaya, ay, Tagalog ra. O niya ang problema. Okay. Basta ang ako lang masasabi ngayong araw na ito, nakikita namin sa mga vlogs, sa mga content creators, na everyday nandito kayo, ilang araw na, 3 days na. So hindi agad kami nakapunta ng 2 araw kasi bago pa kaming nakalabas galing sa ospital. So yun, hindi agad kami nakapunta dito. Pero ngayon, last check up, diretso agad kami dito. At salamat po, nabigyan ng pagkakataon. Gustong-gusto kong magmura. Gustong-gusto kong magmura, lalo na si Sir, pag nakita ko sa vlog na nagmumura. Ako yawa talaga, gusto po na akong ato dito, kay magmura po ko. Kay nanubra naman yung mga salbahis na mga demonyo, jud pa. Salbahis kayo mga congressman. Grabe to din yung kadaho. Alam ninyo, dalok, daho, hakog. Perting katakaw, wala na mo'y kabusugan, pila na mo katermino, mga yawa mong dako, gihurot na ninyong korta na mo, na kami, perting lisura, ha? Naghihirap kami, perting mahal sa mga bilihin, gamot, galing kaming ospital, kung walay kuan, libre sa ilahang mata, di yung giingon libre, di yung giingon na zero bill, naagihapon, meron gihapon binabayaran. Kaya wag silang magsabi na, ayun nga, tama yung giingon ni Sir na pag naghihingi ng boto, kulang na lang, kuhanin lahat ng bituin sa langit at ihatag, ialay sa mga butante, mga yawan dako. O nga, pag nanalo na, ang mga yawa, hindi na makitaan. Tama yung giingon ni Sir, hindi lang ako mag-mention sa opisina ng gobyerno. Ilang months na kami dito, year na yata. Meron kami pinapalo up na kaso sa Supreme Court. Pero awa ng Diyos, yung sa Supreme Court, medyo masasabi ko na kahit ganito kademonyo kaning administrasyon ngayon, lumalakad pa rin. Meron kaming natatanong na malaking pag-asa, awa ng Diyos. Actually, nung nasa EDSA kami nung mga nakaraan, sumama din kami dun sa rally, na-cover din po ng mga vloggers na naglabas ako ng hinanain, ng sama ng loob. Pero awa ng Diyos naman, ang Supreme Court, sabi ko nga, hindi natin sila kalaban din. Actually, ang Supreme Court kahit papano, nakikinig, nagmamatyag at nagbabalanse sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. So ang ating lang talaga napakalaking issue, itong corruption na to. Actually binaha kami, hindi ko na lang sabihin sa lugar kasi merong nakikinig. Pero alam ko, yung nabaha na yun, nagbigay ng bigas nung nakaraang sus, ang mga bigas nahulog pa sa baha. Natapon pa jud ang bigas kay ambot anong klaseng plastic yung nilagyan ng bigas ba. Parang galing DSWD yata. Tapos yung bigas na parang buo na lalagyan, siguro dahil ang corruption ay laganap, hinahati-hati pa yung kinukuha pa. Ayong dapat isang sakong 5 kilos, iniiba ng lalagyan para gagawing tagi-isa-isang kilo, ganyan. So anong nangyari, parang mahuna siguro yung plastic, natapon pa. So yun, ang nakakaawa, yung parehas natin mga mahirap na yun lang ang inaasahan, yung galing katulong sa gobyerno, nang dahil sabi ko nga putang ina, pati pala yung plastic. Gikurap pa. Posporo, hindi ba kasi hindi, hasta posporo ka ako, kurapon pa, gihatay na lang. Nakaingon ko ba, grabe na yun ba, kaning atong gobyerno karon. Sa ako, dakong pasalamat, napakalaking pasalamat na nakapunta kami ngayon dito. Gusto ko rin talagang isigaw na
sana yung pagdasal ni ate, sana tumalab. Kasi sa amin na lang sa Visayas nung mga nakaraang taon, 3 years na tayong ganito. Hindi na parang alam niyo yung feeling ng tao na gusto nang pumatay ng tao nga kung sabihin lang natin na kriminal tayo mga Pilipino. Grabe, siguro naubos ng patay ang mga congressman dyan. Pero dahil sa ating pagka-Pilipino, alam mo yung sa Bisaya mapaubsanon? Ano yung mapaubsanon? Mapagpakumbaba. Humble pa rin tayo kahit ganito tayo kagalit. Nasasabi natin itong nararamdaman natin dahil sa mga putang inang demonyong mga salbahis na hayop na wala na doon talagang kabusugan. So yun narinig po namin kagabi sa balita. Dito sa inyo, nakamonitor kami everyday yan na itong tinamaan ng lintik na kanang si Tambalos-Los daw, nag-resign ba or something, nag-resign or ano. Ako bitaw giingnan, sabi ko sa sarili ko, sus, nag-resign pa. Maghikog na lang unta ba, diretso ba? Ayan, pwede ko matulog, wag na lang magising pagkabukas. Aron tapos na yung problema. Pero hindi pa rin tayo magiging masaya kung basta lang natin mababalita ang namatay sila. Ang dapat sa kanila, kung mawala na sa posisyon nila ang mga hayop na yan, tama yung sinasabi natin dapat may katapat na kaparusahan. Hindi pwede na ito, naghihirap tayo, grabe. Hindi na lang natin maisa-isay ng sobrang haba at isa-isa kung ano ang problema ng bawat Pilipino. Galing sa pamilya, galing sa lahat ng mga individual, o sa mga klaseng Pilipino. Nasa middle class ka, alam ko, yung mga nasa middle class, ano din yan may nararamdaman na din nila yung hirap. Although yung iba, syempre, lalo na yung mga pamilya ng mga politiko, ang feeling nila, I don't care. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, hindi sila nawawala ng bigas sa lagayan. Hindi sila nawawala ng iinumin, malamig. Ang kanilang bahay hindi nawawala ng kuryente kasi lagi silang may pambayad. So sabi ko minsan, hindi naman pwede hindi bumili ng bigas. Kasi pagbili natin ng asin, pagbili ng bigas, may buwis na tayo. Sabihin na, anong silbi ng mga mahihirap? Ay naputang ina mo. Kung walang mahirap, may mayaman ba? Kung walang mahirap, may magtrabaho ba sa imo na putang ina mo? Ha? Kung wala kami mahihirap, nandyan ba kayo? May kakainin ba kayo? Mga yawa kayo? Ay putang ina, sabi ko nga. Sabi ng opisina del gobyerno na pinuntahan ko, mabalikan ko lang. Tama yung kiingon ni Sero, kukuha ng appointment. Ngayon, sabi ko, appointment, mga kailan po yan? Anong araw? Basta po pilapan daw. Tapos, hindi pa alam kung anong schedule kasi sa sobrang dami daw na inaasikaso. At ako sige, i-mention ko na nga IBP. I-mention ko na nga yung isa, DOJ. Ako patay, pero sige lang ka ako, try pa rin, balik. And then, parang ikatatlong balik, ay, Diyos ko, salamat sa Ginoo ka ako, kahit papano. Ano sila ba? Siguro dahil makulit. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Biblia, na merong isang, merong isang mama, na ang anak ay pinuntahan na yung huwes para sabihin na hukman mo na, bigyan mo ng justice ang aking anak. Ganon din akong ginawa. Balik-balik kami, balang masuko kayo dyan, basta babalik kami. Kung magalit man kayo na nasa gobyerno, sige, may karapatan kayo magalit, pero karapatan ng Pilipino, karapatan na mahihirap, na balik-balikan kayo sa opisina ninyo, na nagsige mong pakayahay sa inyong lingkuran ng mga tinamaan kayo ng mga lintik, kasi kami ang nagbabayad sa inyong sweldo. Ha? SWD, nananawagan din po kami. Wala kaming giingon na sinong politiko. Wala ditong, tama nga yung sabi nila, sir. Wala tayong dinadala kahit sinong politiko. Kasi dapat tayong lahat dito magkaisa. Pero kami silingan dyan, kapitbahay. Saan daw kami pupunta? Sabi ko, check up namin. Pagkatapos ng check up, diretso kami ng Batasan.
Sabi ko, kayo, kailan ninyo planong pumunta? Oh, kailan niyo planong pumunta? Oh, sige, sabi nila, sige lang. Baka pagtapos daw ng trabaho. Huwag ninyong baliwalain. Kasi ito na lang yung natitira nating, alam mo yun, yung pag-asa ba? Ako nga, sabi ko nga, ang layo ng Cebu, pumunta kami ng Manila. Kasi alam natin na ang Maynila, nandito yung sentro ng hustisya. Ay yung mga opisinang malalaki ng gobyerno nandito sa Maynila. So kahit napakahirap, punta tayo ng Maynila. Kasi nandun yung mga dapat nating puntahan ng mga opisina ng gobyerno. Pumunta kami din dyan sa maglintik na yung Congress, itong last year. Putang ina, naubos na lang yung 10 tao doon. Sige, fill up na lang. Sabi ko, lintik, hindi lang kumubalik di haoy. May paunta, maglindon na ng the big one at aron unang mabungkag ka ng Congress. Kaya naman di ha, pinakakawatan tao. Oh, ako, sa tinuod lang, hindi ako magsinungaling. Kung mag-ampo ako sa Ginoo, gusto kong maglinog. Signal number 10 kung pwede. Unahin ng Kongreso! Para maubos yung mga demonyo diha. Kada mga nagpuyo diha, puro kawatan dako. Nga ka mo diha, mangisog mo, magtapang-tapang mo, maiyapod mo, uy. Pagpatunpod ng kauwaw ba? Tawag ko sa Bisaya pa, pagpatunog kauwaw, mahiyapod kayo sa inyong mga balat. Kanang gayon mo ng ating pinakataas na opisyal, mahiya naman kayo. Ay siya din, pwede po natin sabihin siya, mahiya din po kayo. Kayo ang unang mahiya. Kayo ang unang mahiya. So, ngayon pong araw na ito, Diyos ko, napakaano po, pakasaysayan. Kaya karon pa ako nakatungtong dere sa stage na inaani ba? Mag-istorya, na wala na lang akong hiya. Salamat kayo po. Panawagan po sa lahat ng kapwa nating Pilipino. Punta na po tayo dito sa batasan. Huwag nating hintayin ang araw. Wala na. Pag hindi tayo kumilos, wala na. Hindi nyo ba nararamdaman ano na ang nangyayari sa ating bansa? Galing sa, ewan ko ba, pwede masabi ko na sa ibang bansa nga nagawa nila. At ang sabi pa nila, ang Pilipinas, ang kanilang, tawag doon, yes, ang inspirasyon nila, na-inspired sila dahil sa kaisok, sa katapangan ng mga Pilipino, may paninindigan, at kayang ipaglaban ng bayan. Nangyari na, nagawa na natin for 2 times. Bakit hindi natin kayang gawin ngayon? Kaya pa natin gawin ngayon? Gagawin natin. Kasi kami, kahit may edad na kami, marami na din ako nararamdaman. Pero, awa ng Diyos, nanghingi tayo ng lakas sa Panginoon, number 1. Lakas ng katawan, lakas ng isip, kahit anong kapobre natin, kahit gaano tayo kahirap, basta may paninindigan tayo, kayang-kaya natin labanan yung mga demonyo diha. At sa lahat pa ng tawag dito, lahat pa ng opisina di gobyerno, lahat yan, wag mo sabihin na, pero ito lang talaga, sa totoo lang, itong Congress nandyan kasi, sila ang gumagawa ng budget, sila pag-ano ng budget, lahat-lahat, nandyan ang pera. Pero alam natin, na galing sa barangay hanggang sa pinakantahas, urakot. Sabi nga ni Miriam Santiago, matitino pala ang Pilipino dapat bayaman tayo. Bakit nasasama ang Pilipinas sa most corrupt country sa tibok kalibutan? Oh, di ba? So nakakahiya sabihin na minsan nga, actually, tawag dito, OFW din kami for 20 years. Nang kahit 25 years. Ilan sa pamilya namin halos nakaingon tayo. Nag-aaral naman kahit paano may grado tayo. Pero walang magawa kasi nga walang trabaho sa Pilipinas na matino-tino. So kahit may diploma ka pa, may grado ka, talaga mapuskus ka ng inidoro. Map ka, papagalitan ka ng amo mo, tamas ginhawa, kakainin mo yun, lulunukin mo yun. Ang pride mo bilang Pilipino, putang ina ang yaman ng Pilipinas, nandini kami lintik ako, pasyente, tatapunan ka ng dumi sa muka, naranasan ko yan. Grabe, akong alaga. Pero, nakaingon ko ba? Ang sarap ba, tama yung yun, sir? Ang sarap ng buhay ng mga hayop na politiko.
na tayo doon sa abroad, kahit yung dito, yung mga locals natin na trabahante, grabe. Grabe yun, ang pawis ba? Kulang na lang dugugan niya ang mugawa sa lawas. Ang ating luha sa abroad kami, grabe in 3 months time na ina-adjust mo yung homesickness mo. Putang ina, sabi ko kung meron pa lang na trabaho, matrabahoan ng maayos-ayos sa Pilipinas, bakit pa kami nandito sa ibang bansa? Ibang tao yung pinagsisilbihan instead na sa ating bayan tayo magtrabaho. Pero wala nandun na. At proud din kami, mga OFW, kung sino dito ng OFW, na nakapakain tayo sa buong Pilipinas. Nakasilbi na din kami kahit taghugas lang kami ng inidoro doon. Nag-aalaga lang kami ng matatanda doon. Pero proud kami, nakatabang kami sa Pilipinas. Pero mga demonyong politiko, nakakahiya. Ang aming ipinapadalang kita galing sa ibang bansa, ninanakaw lang pala ng mga demonyo. Mga demonyo, mga hayop, mga halang ang bituka. Nakakagalit na. Kaya sana po, wag natin itong gawing ganito lang tayo ba? Ganito lang ba tayo? Hindi ba tayo lalaban? Hindi pwede, hindi na pwede. Mula sa mga kabataan hanggang sa mga parehas ko na may edad na, nakaya pa ng tuhod, nakaya pa ng utak. Gawin natin ang ating magagawa. Magkaisa tayo. Huwag tayong mahiyang sumigaw na ang mga politikong demonyo dapat sinusunog na ngayon pa lang. Magkatapos masunog ng katawan nila, ang Ginoo naman ang magsusunog sa mga kaluluwa nila. Uubusin sila ng mga demonyo. Sila magsama-sama silang lahat ng mga kurakot. Wala na. Nasabi ko nga sa sarili ko, naubos na yung takot ko. Bakit pa tayo matatakot sa sarili tayong bayan? Hindi nga kami natakot sa ibang bansa. Kaya ibang lahi ang kasama mo. Ilang amo idinimanda ko doon. Ayaw magbigay ng sweldo, nilabanan ko. 3 months, almost 1 year akong walang trabaho. Hearing ng hearing dito. Masabi ko rin, yung mga inassign, yung mga diplomat na ina-assign ng Pangulo sa iba't ibang bansa, mga salbahis yan. Hindi man lahat. Actually, yung iba, hinsit na tabangan ng kapwa Pilipino, pauuwiin ng walay tala. Dahil mga salbahis sila, mga kurap, humihingi ng kwarta sa mga kapwa Pilipino para lang ang mga amo hindi masuko sa kanila. So ngayon po, very thankful po ako. Number 1 sa Panginoon, nabigyan ako ng pagkakataon na nakatungtong dito at nakasigaw ako sa mga demonyo. Magsilayas na kayong lahat diha para hindi kayo masunog ng buhay. Mga kurap, salamat sa Diyos at mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Salamat sa Ginoo. Salamat po. Yan, wala na naman akong boses. Maraming salamat. Alam nyo mga kapatid kong Pilipino, totoo yung sinabi ni ate. Mula barangay, pataas, kawatan yan. Alam nyo, ang barangay hall, every year, merong binababa ang city hall dyan na financial health support. Every year, ang City Hall ay nagbababa ng 4 million sa bawat barangay dito sa Pilipinas. Yung 4 million na binababa, dinadagdagan pa yun ng 1 million galing mismo sa opisina ng mayora o mayor. Kaya nagiging 5 million ang binababa every year sa barangay hall para sa financial health support. Ngayon, nasaan yun? Huwag niyong tignan si kapitan ninyo na maliit lang ang bahay na, hindi kurakot. Hindi nakakot yan, hindi kurakot. Hindi nga, pero puno naman ng bulsa. Isa na dyan ang SK. Ang batas ng SK, bawal tumakbo sa SK chairman ang merong mga pinsan o kamag-anak na politiko. Pero tignan niyo sa barangay, mga bawat barangay nyo, kayo na ang mag-isip-isip. Ang mga SK chairman sa barangay ninyo, kamag-anak, pinsan, pamangkin ng mga kapitan ninyo. Alam nyo ba, ang SK chairman, kurakot din yan. Bakit? 10
10% ang budget ng Sangguniang Kabataan. Salamat from Alberta, 10%. Canada. Ngayon, Maraming salamat po ang sa iyo. pinakamalaik, yung 10% na yun, Maraming salamat po. nakadepende yun sa kung gaano kalaki ang Maraming budget ng salamat po sa barangay iyo. hall. Pinadalang pagkain. So maraming salamat Kung po. ang At barangay salamat hall, sa lahat ng mga nandito. Ang pinakamaliit na barangay hall ay, alimbawa, ang kanyang budget ngayon ay 10 million. Ang 10 million na budget ng barangay hall, 10% doon nasa SK Chairman. Ipagpalagay natin ang 10% na nasa Sangguniang Kabataan na budget ay nasa 1 million lang. Okay. Nanisit, 1 Tabuante, million maraming lang. salamat sa pagkain. So ang 1 million na budget ng Sangguniang Kabataan, ang ginagawa lang ni SK, pati ang kanyang mga kagawad, Salamat sa nagbigay kay ma'am. nagpapalugaw, Ay, ma'am, bumibili ng kondom. Sabi- Okay na ang estudyante dyan. Salamat. Diba? Okay lang. Lugaw lang, okay na. Yung 1 million na budget ng Sangguniang Kabataan, SK, saan mo pinunta? Ang palugaw lang ba? Hanggang kondom lang ba? Salamat po, salamat. Kung ako bigyan ng SK chairman ko ng kondom, doon mismo sa harapan niya, Salamat isampal po, ko sa salamat kanya. po. Bakit? Salamat po. Tinuturuan niya ang mga kabataan ng kalandian eh. Salamat po, salamat. Ulit salamat daw po. Diba? Maraming salamat po. Kaya mula SK, papunta sa Malacanang, kurakot yan. Ano ba ang trabaho ng SK Chairman? Panatiliin ang proteksyon sa kabataan, bumili ng school supply, suportahan ang mga estudyante, bantayan ang kabataan. Pero nakita nyo ba si SK lumabas? Hindi. Yan. Kaya mula kabataan, magnanakaw. Pagdating sa kapitan, magnanakaw. Pagdating sa konsilor, magnanakaw. Pagdating kay mayor, governor, congressman, hanggang sa senator, hanggang sa presidente, putang ina, magnanakaw. Yan ang dahilan kung bakit hindi umuunlad at umaasenso ang bansang Pilipinas mula noon hanggang ngayon. Yan. Kawawa kayo mga Pilipino. Ang 10% na budget na yan, 5% dyan ay gagastusin para sa kabataan. Ang 5% naman, itatago yun sa Sangguniang Kabataan, gagamitin yun sa mga disaster. Kung merong bagyo, baha, yung 5% na nasa Sangguniang Kabataan, kailangan gamitin yun. Ako, hindi ako politiko, pero alam ko ang batas. Bakit? Nag-aaral ako eh. Kayong mga estudyante dyan, karapatan nyong tanungin ngayon ang inyong mga SK, lahat ng kabataan, pumunta kayo sa SK nyo at itanong nyo kung saan napunta ang 10% na budget ng Sangguniang Kabataan. Lahat naman ng mga matatanda, pumunta kayo sa barangay hall ninyo at itanong nyo sa kapitan ninyo kung saan napunta ang 5 million na binababa ng City Hall para sa financial health support para sa mga Pilipino na nasasakupan niya. Yan. Ngayon, pinag-uusapan natin ang korupsyon. Ilabas na natin lahat para malaman ng taong bayan ng mga korupsyon na nagaganap sa ating bansa. SC Chairman, natikman mo ba kung ilang estudyante ngayon ang walang school supply? Kapitan, nakita mo ba ngayon kung ilang Pilipino ang gutom sa iyong nasasakupan? Tagawad, ganun din. Kayo, mga mayor, governor, nasubukan nyo ba? Natignan nyo ba? Hindi. Ay ano pang hinihintay pala natin? Lahat pala tayo ay biktima ng korupsyon dito sa ating bansa. Mr. Chair, please, pahingi ng isang speaker. Pagod na ang taong bayan sa korupsyon dito sa ating bansa. Gusto ko, nakabulyong na ba itong sound system natin? Nakabulyong na ito? Tignan ko nga rito kung abot hanggang dito. Abot ba? Malakas nga. Oy, palabas na naman ang putang inang buhaya. Oy, putang inang buhaya, pakyo ka, gago, yawa, inutil. Etong nasa puting kotse po, palabas na po ang isang napakalaking buhayang gago. Yan po, yan, buhaya, buhaya, buhaya ang putang ina. Buhaya ang putang ina. Ang plate number niya, 1376, putang inang kurakot yan. Gago, palabas na naman po ang isang kurakot na buhayang buwisit. Ang
kagaganda ng kotse nila. Halatang halata na galing sa buwis ng taong bayan. Ayan po, palabas na po, isang buwaya. Palabas at papasok ang mga buwayan to. Humahakot ng pera ng taong bayan. Mga buwaya, malalaki ang mga dyan, malalaki ang bulsa. Toyota, naka-Toyota ang buwaya, naka-Toyota ang buwaya. Meron pang buwaya doon, ang daming buwaya yan. Palabas ang buwaya, mga buwayang buset, mga gago yan. Naka-Toyota ang buwayang kurakot na inutil na hinayupak. Yan. Kung matapang kayo mga kongresista, lumabas kayo dito. Magrambulan tayo dito, mga putang ina. Ito na ako ngayon, Congressman. Huwag lang kayong mag-sniper. Baka matamaan ako dito. Kawawa naman ako. Wala nang magsasalita akong mabaril ako. Yan. Yung mga pulis dyan, ingatan nyo dyan, baka kagating kayo ng mga buhaya. Yung mga barya nyo sa bulsa, ilagay nyo sa bag, baka pati yung mga barya, kainin ng mga congressman na pinoprotektahan ninyo. Kaya, ito mga putang inang buhayang ito, lumabas kayo dyan, magrambulan tayo! Mga putang inang buhayang kurakot na politiko, lahat ng driver, tricycle driver, na ayaw na sa korupsyon, magsilbato na kayo! Silbato! Pusina pala. Magpusina naman kayo dyan kung ayaw na sa korupsyon. Pusina kontra korupsyon ng mga ampas lupang na yung pagkainanutil ng mga congressman na yan. Yan. Palabas na naman po ang mga buhayang putang ina. Yan po, buhaya yan, buhaya. Tandaan niyo mga kotse nila. Yan, buhaya. Hoy, pakyo po, tangina mo, buhaya. Buhaya yan. Eto ka, oh. Mayroon ka pang nalalamang papayapay dyan, putang ina mong buhaya ka. Eto, buhaya rito. Buhaya rin yan, buhaya yan. Yan, gaganda ng mga kotse nila. 1131. Buhaya yan. Tama yan, silbato. Pusina kontra korupsyon. Palabas at papasok ang mga putang inang to ng mga buwaya. Nagpapahirap na sa taong bayan. Mga taga-batasan, halina kayo rito at tayo ang gumawa ng batas para sa korupsyon. Mga estudyante, lumabas na kayo dyan sa school ninyo. Bumili kayo ng lighter at gasolina. Sunugin na natin to. Yon, pumasok na naman ang mga buhaya, oh. Pumasok na naman ang mga buhaya. Ilang bilyon na naman. Oh, mga pulis, umalis na kayo dyan. Ang init na ng araw. Mangingitim kayo dyan. Sige, kaiwan ka ng tsuwa mo. Bumili tayo ng mga itlog na paog. Lahat ng kongresistang papasok ngayon dito. Babatuin natin ang itlog. Babatuin natin ang itlog ang lahat ng mga kotse ng mga congressman na papasok sa House of Crocs ngayon. Batuin natin sila. Halina kayo rito. Pasok na kayo dito. Sa pinangunguluhan ni Henry Bayubay sa Angeles City, Pampanga ay sa 21, kakasa po sila. At iba pa namin mga grupo ay kakasa. Meron po kami malaking press con bukas, alas 8 ng umaga. Ay lahat po ng transport sector, kapandupang kasakyan ay nagsama-sama. Kasama namin ang Truck Driver Philippines, ang Piston, ang Manibela, siyempre ang Mantra, at ilan-ilan pang mga grupo ng kapandupang kasakyan. Kasama po namin ang TNBS. So bukas po, inaanyayahan namin kayo, alas 8 ng umaga. Pinakayat namin sa inyo kung saan ang venue sa pagkat sensitibo na po ang nangyayari. Subalit, palaban, marunong po magtanggol ng aming karapatan, lumaban, at gumanti ang transport sector. Ang tanong po namin, nasaan ang road users tax? Nasaan ang pondo ng modernisasyon? Nasaan ang fuel subsidy?
Yan po ay gusto naming sagutin. At ang aming mga kasamahan na na-impound, humihiling po sila na magkaroon ng amnesty. Doon pong JAW na kanilang memorandum, 2 million sa bus, 1 million sa UB, 200,000 sa taxi, 20,000 sa tricycle. Nasaan ang mga multa na yan? Nasaan ang aming mga sasakyan na in-impound ninyo? Ilabas po ninyo yan sa impounding area ng LTO at LTFRB. Alam namin yung mga sasakyan na in-impound ninyo ay malaking permiso ang ginawa ninyo sa transport sector. Kung ito po merong mga iligal na nagawa, bakit ang tao na amnesty, bakit ang sasakyan hindi natin i-amnesty? Ituwid po natin. Meron na po tayo ngayong ipinalo. Meron na tayong Republic Act 11697. Bakit hindi po yan ang ipairal ng tama? Kaya po, ang transport sector ay nagpapatikim na. Ang kasamahan ko po, magkasama kami kanina ni Mar Balbuena ng Manibela, ay nagparamdam na. At yung taong bayan na gusto sumakay ng libre, pwede pong sumakay sa grupo ng Manibela. Kahayag po namin kung sa mga lugar. Kasama ko rin po ang Vice President ng Manila Taxi Vehicle Association sa National Capital Region, kasamang Vice. Dong. Nakita ko ba yung pag-ibig ko ba? Doon nakakuha ka ba yan? Lahat Nakakuha kayo na yan. Hindi kayo sumunod. Ilan views na yun? 9,045 minutes. Malakas na yun. O yan po. Salamat, kasama nga Nick. Si Nick po ay aming Vice President. Siya po yung tutulog po na naka-standby doon sa Masinag. Malaking grupo po ng taxi group ang naroon sa Pangit Masinag lang ng yung kuha ko Tipolo. kasi in-upload ko Siya po yun, sa army po naman Valenzuela, si Presidente Dapat talaga sa ng National Capital Region, si Jerry Dunesa. At sa aming Region 4A, si Masen Watanabe, babae po, dalawa silang babae na taxi driver. At si Ethel Violente. Kumikilos po sila ngayon